Kumpanieras. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa aming programa, ang programang Dos Kumpanieras. Kami po ang inyong nakakasama. Ako po, si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kamusta na po ang mga nakikimarites ngayong araw na ito? Hanggang ngayon, medyo mainit-init pa rin ang usapang... Anong usapang ano? Usapang Carlos Yulo at Nanay Angelica Yulo. Yan. At syempre, may kinalaman din dito sa ating topic ngayon. Bagaman at wala namang hinihinging sustento si Mami Angelica. Maaari. Mga sapantaha lang yung ibang mga marites. Yes. O mga pakialamero sa buhay ng may buhay. Yes. Maaari din na hindi natin alam, no? We'll never know in the future kung ano na bang mangyayari dito sa kanilang iringan at saka sa kanilang hidwaan. Huwag naman iringan, hidwaan na lang. Sana lang, hindi pagkakaintindihan. Sana lang Attorney Cam, no? Hindi na tayo makisawsaw doon sa kanilang problemang pampamilya. Bagkos, no? I-celebrate natin yung pagkapanalo ni Carlos Yulo at hayaan natin na silang magpapamilya ang mag-settle nito. Unfortunately, si Mami ang nanghingi ng privacy pero nagpa-press con. Ayun. So, ito po ang tatalakayin natin, no? Kayo po ba na isang magulang, maaari po ba kayong manghingi ng sustento sa inyong anak? Yan ang topic natin. At sa ating malakas question, ano bang batayan kung hihingi ng sustento? In our previous episodes po kasi, pinag-uusapan natin, no, kapag nanghihingi ng sustento, laging kay tatay, kapag usually po ito, no, kapag halimbawa po ang nanay at ang tatay ay naghiwalay, kahit po sila kasal o hindi, no? At kapag medyo naghiwalay sila at hindi na sila nagkaunawaan, minsan kasi nakakalimutan ng bawat isa sa kanila ang magbigay ng sustento. Tandaan po ninyo, ang sustento po ay hindi lamang po sa tatay. Kasama It po takes nanay. two to tango. So pagdating ng sustento po, hindi po pwedeng lagi na lang kay tatay. Kung able naman at meron din trabaho si nanay. Oo, lalo na Attorney Cam, no? May mga pagkakataon kasi kaya si tatay ang nahihinga ng sustento dahil ang kustodiya ng anak, no, ang parental authority ay naiiwan doon sa nanay. So automatically, kahit hindi ka manghingi, alam nga namang si nanay ba titiisin niya na walang makakain ng anak. So automatic yon na everyday na pangangailangan tutugunan ni nanay. Kumbaga sa Bisaya pa, kutob sa makaya, ibig sabihin na hanggang sa kanyang makakaya. Kaya lang naman ang hihingi na sustento kay tatay kasi una at hindi kay nanay dahil automatic si nanay, si tatay kailangan paminsan hinga ng sustento. Pero may mga pagkakataon po na kay tatay ang custody ng anak. Akala nung iba dahil nasa poder ni tatay ay wala nang obligasyon si nanay sa pagbibigay ng sustento. Mali. Correct. Oo, dapat po dalawa po silang nagsusustento sa pangangailangan ng kanilang anak. Ayan. At hindi lang yun, no? Kasi karamihan yung example na sinasabi ni Panyera, nasa tatay ang kustodiya, si nanay ang nasa ibang bansa. Oh, yes. Diba? At si nanay ang may malaking kita. At dahil si tatay nag-aalaga sa kanyang sa kanilang supling o kanilang anak, syempre, kung focus ka sa anak mo, Panyera,
hindi ka makakarakit ng basta-basta. Yes. Diba? Kasi iba rin naman ang pag-aaruga sa bata, no? Sabi nga nila, sige may pera ka, pagalawin mo yung pera mo, no? Hindi kikilos ng kanya ang pera mo. Kailangan mo pa rin mag-engage ng tao na mag-aalaga, no? Paano kung walang pambayad sa helper or sa yaya? So ibig sabihin, kung nakaninong kustodiya yung bata, no? Kung nakaninong pangangalaga, siya ang automatic na may isasakripisyong oras at mas maraming iba pa, no? Kumpara doon sa pera lang ang inaabot. Bagaman at mahalaga ang pera, pero ibang sakripisyo kapag ikaw or kapag nasa iyo ang custody ng bata. Yes, at hindi lang yun, no? Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, nakikinig ngayon, no? Na nag-iisip na ngayon, paano kung halimbawa, ito nga, yung kapartner o yung naging asawa, no? Ay hindi na kumikita. Paano ka manghihingi ng suporta? Yes. Kanino ka ngayon tatakbo? Meron ka pa bang pwedeng takbuhan bukod dun sa asawa mo na or partner mo na batugan? Tandaan po natin, alam mo, Panyera, sabi sa akin isa sa mga iyong pinaka-importanting desisyon na magaganap sa iyong buhay ay yung pagpili ng iyong makakasama, yung partner. Kasi sometimes po, no, kahit na akala natin yung taong ito ay napaka-bait naman, napaka-okay naman. Okay Hindi sa natin pamilya. alam, bigla na lang after nyo ikasal, no, nagbabago at Doon lumalabas. Yes. Oo. Yes, ang kanyang Kasi kapag ugali. kayo pa lang, no, kayo ay hindi pa kasal, always best foot forward, no? Yes. Itinatago ang mga lihim. Yung pala merong skeleton sa closet. May skeleton O kaya sa closet. kloseta. Ay, oo nga, no. Diba? Ayan. So, ito po yung pag-uusapan natin, no? Kung paano po ba, no? Ano po ba yung suporta, ano po yung sustento, kanino ka manghihingi, sino ba dapat ang nagbibigay ng suporta Tsaka sa si bawat isa? nanay at tatay ba pwede pa rin bang manghingi ng sustento, no? Kasi alam mo, Attorney Cam, napakaraming mga episodes or mga kadramahan sa social media, no? Na yung anak pinapadala kung kani-kaninong programa, no? Ay yung magulang pumupunta kani-kaninong programa, hindi pa ako binibigyan ng sustento ng anak ko. So ito asin binobroadcast sa buong mundo, no, ang problema, no, dahil gusto niya, dahil pinaaral ko siya, dahil binuhay ko siya, may obligasyon ka sa akin na sustentuhan ako. Yung mga ganon, Attorney Cam. Ayan. At ano po ba ang dapat nyo gawin kapag kayo po ay manghihingi ng sustento? Yes. Magkano po ba? Ito po yung pinakalaging tanong nyo. Magkano po ba pwedeng kunin na sustento? Kasi po yung tagal-tagal niya hindi sinustentuhan yung anak ko. Simula pa nung isinilang ko ito hanggang 4 na taon, 5 taon, ganyan na. Ay, ang tanong dyan, no, nagrereklamo ka na simula pa noon, hindi ka binibigyan. Nagpadala ka ba ng demand letter? Mag-uumpisa po kasi yan ang paghingi ng sustento sa pagpapadala ng extrajudicial demand. Anong ibig sabihin nito? Sulatan mo siya. Ito ang pangangailangan ng anak natin. Hati tayo dito. Therefore, bigyan mo ako ng ganito para sa anak natin. At ikaw, Mrs. o Mr., kung kayo ay legal, ikaw din, may karapatan ka ring manghingi ng sustento sa asawa mo. Yon. Dos Compañeras. Quick lang po na background at saka yung review dun sa sustento, 'di ba, Panyera? So again po, pag sustento po kasama po dito, no, yung halimbawa kung nagrerenta po kayo sa inyo, no, yung mga damit, clothing, at saka medical attendance. Kasama na po rito yung mga bakuna, especially pag bata, Panyera, yung first 2 years, no, ang mahal. Except otherwise, kung ikaw ay pupunta sa mga health centers. Oo, Ayan. may mga libre na, pero hindi sapat eh. Oo, minsan hindi rin ako lang siya, no, Panyera, no. So pupunta rin tayo dun sa education and transportation, especially kapag mga 4-5 na yan, Panyera, mag-start na pumasok. Napakaagang pumasok ng mga bata ngayon, Attorney Cam. Nung panahon namin kasi, Totoo yan. alam mo nung panahon namin, Attorney Cam, maikwento ko lang. Ako din, sige, Kasi Panyera. nanonood sa atin ng classmate ko nung grade 1. Nagbe-birthday ngayon si Odette Oxales, so happy birthday sa'yo. Pero maikwento ko lang. Sa batch namin, Attorney Cam, nung nag-grade 1, salimpusa kasi ako. Nung nag-grade 1 ako, diretso kasi akong grade 1. Hindi ako nag-preschool, hindi ako nag-kinder. Yes. Ang mga kaklase ko, nag-kinder pa. Pero ngayon kasi mandatory na eh. Dati hindi pa mandatory ang pag-preschool. No? Pero nung grade 1 ako, mabilis na akong
bumasa at sumulat. Mm-mm. In fact, nagbabasa na ako ng mga pocketbooks bago ako mag-grade 1. Dahil syempre, yung mga nakakatanda kong kapatid, magagaling magbasa. Mhm. Ayan. So ako din Panyera nung ako ay ano lang siya, kinder lang dun sa may barangay ninyo, 'di ba meron? Tapos after nun, grade 1 na. Ngayon parang meron ng pre-kinder 1, pre-kinder 2, bago kinder. O kaya nursery 1, nursery 2, bago kinder. Mga ganun ba yung sa anak mo? Oo, may ganun sila. Ako kasi diretsong grade 1. So ang ginawa ko sa anak ko, dinaycare ko na lang muna, tapos pre-kinder. Oo, Ayan. tsaka ikaw naman, magaling ka magturo sa anak. Oo, di di ba? Pwede naman yun. So, yung pinaka-importante lang, Panyera, tama yung kinder kasi dun magkakaroon ng learners number, parang number ang mga bata. At dadalhin nila yun hanggang sila ay maging makatapos ng K-12. Yun. So, napag-usapan natin Attorney to. Cam, iba yung galing ng mga bata nung araw. Ay, ganun ba? Ewan ko, hindi ko alam, I don't know. Kasi sa public schools ngayon, kumpara mo sa mga produkto ng public schools noon. Before. Kasi ako ay public school attorney Cam, no? Barangay elementary school. Doon lang ako, no? Pero napansin ko, yung mga bata, hindi ko naman nilalahat kasi mayroon din namang exceptionally napakagagaling. Pero based sa datos ng yung actual na study ng mga nag-aaral ngayon ng mga bata, parang ang tagal matuto ng pagbabasa. Tsaka, Panyera, isama ko na rin po yung disiplina. Iba yung disiplina noon sa ngayon. And then kaya naman po namin napag-uusapan ito po dahil ang mga teacher ay tumatayo ding magulang, syempre, Panyera, di ba? Ngayon, meron ako isang mga guro na nakakausap. Bakit iba na noon tsaka ngayon? So sila daw po ay nag-a-adjust. Sa unang-una dahil may mga parang restriction na sila na kapag dinisiplina ang mga bata ngayon, grabe. At pati ang mga nanay ay talagang susugod. Oo, wag madadampuan ng lamok ang aking. Kasi ngayon din naman, attorney ka man, no, yung anti-child abuse, ayan. Yes. So kumbaga, ikaw na guro, imbis na suwahin mo, disiplinahin ng maayos, at kung dadaan ka pa sa ganito mga proseso, ay totoo to ha, ayoko sa magbanggit, hindi na lang nila, pinapabayaan na lang, Panyera. Yun na lang. Matuto ka, hindi, bahala ka. And then, meron din lumabas, di ba, Panyera, na parang bawal mabagsak, di ba? Yes. Yun. So, anong gagawin nila? May kautosan talagang na gano'n. hindi marunong. Diba? Hindi marunong, umabot ng grade 6, hindi marunong magbasa. Hindi marunong magbasa. Ako, Diyos por santo. Kaya doon, sana, maayos yung ating. Yun ang kakulangan. Ang ating education. Saka mga magulang, mami at daddy, pareho po kayong may obligasyon, natutukan din, no? Ang inyong mga anak, bigyan nyo ng sapat na oras at hindi sa lahat ng pagkakataon inaasa lang sa cellphone, sa gadget, sa internet. Yes. So, ibig po sabihin, hindi sapat na yung magbibigay ka lang ng pera sustento. Yes. Kailangan ng time. Pag-aanak kasi, attorney ka, matinding responsibilidad. More than the money, time at iba pang effort, no? Ayan. Para sa alam na ng attorney ka. Being a mommy herself. Tama. Dos Compañeras. Para sa ating DZRH malakas siya question ngayong gabi sa mga gusto pong sumali, sagutin po ang katanungan, ano ang batayan kung hihingi ng sustento, pumunta lamang po sa DZRH Dos Compañeras Facebook page at doon po kayo mag-message. Ayan, ang inyong sagot. At sabihin niyo rin po kung taga saan po kayo. Batiin lang natin, magbigay po kayo tayo sa mga nanonood sa atin sa digital platforms, Panyera. Yes. Joy Garimbao, dyan sa Michigan. Leonardo Blue, magandang gabi po sa inyo. At syempre, si Marcelo M. Jonaline Tianyo, magandang gabi po sa inyo. Edgar L. Enriquez, magandang gabi po sa inyo. At syempre, Maricor Angeles, Marites Liedo, Maricor Angeles, Reysi Simona, Raul Destacamento, Joby Barbecho, Grace Recta, Oscarita, magnanay, magkasunod ato, Anikam. Oscarita Recta, Josephine Garimbao, Mirna de la Cruz, Renato C., Violeta Montecalvo Zambrano, and Mami Belen Rivera, kasama na si Maria Taombak. Maria Cecilia Cumora, magandang gabi po. Galing yan, si Maria Cecilia po ay nasa Rizal. Jerry Sumagaysay, Florencio Regalo, nanonood po sa Pila Laguna, Gina Lindugan ng Makati City, Eunice Catherine Amil, ayan. At ganun din po kay Ivy Gutierrez, magandang gabi po. Si Mirna de la Cruz, Roxanne Cosa, Tita Ami Miraflor Garcia, Rico Bagisi, at si Ramel Maluto. Eds Maglakas, magandang gabi sa'yo. And again, happy birthday sa'yo, Odette Oxales. Classmate ko yun ng grade 1 attorney Cam. Uy. Siyempre, magbabalik po ang Dos Compañeras. Ilan po muna ang mga paalala. Diyan lamang po kayo, nakakasama
pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. At kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. RH. Dos Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Pinag-uusapan pa rin po natin ang sustento. Attorney Cam, bago mo ipagpatuloy, saglit lang ha. Congratulations muna Yes. sa ating mga atleta na nakakuha ng medalya sa Paris Olympics. Siyempre, nakadalawang gold na Si Carlos Yulo. Bronze. Bronze. Si Nesty Petesio, naka-bronze din si si Ira Ira Villegas. Ngayon, pasok sa Final Four, Yes! Attorney Cam, Go! ng golf naman. O imagine mo, Oo. mga babae ito, Attorney Cam, na pasok sa Final Four. Ang laro nila ay bukas ng alas 3. Kanina alas 3, tapos bukas ng alas 3 at saka sa adjust ng alas 3. Pasok na sa Final Four si Dottie Ardina at saka si Bianca Pagdanganan. So good luck po sa inyo. Akala nung iba nagtapos na ang lahat, no? Hindi Meron pa. pa po, no? Meron pang mga laban, Labangan. Attorney Cam. Tsaka, May isa pa mamayang alas 9 ng gabi, si, ano bang pangalan nung isa nating pang player, si weightlifting Attorney Cam, alas 9 ng gabi, si Elrin Ando, para Yes. sa 59 kilogram women's weightlifting. 9 o'clock, napupuyat ako dito tsaka alam mo, panyera, nakakatuwa, no, na yung sa ibang bansa rin, no, kahit bronze medal, talagang super proud na Oo. proud tayo. At maraming mga naiinggit sa atin, panyera, na mga ibang bansa. Kasi nga, kapag Pilipinas daw, kasi nababalitaan na nila na grabe ang buhos ng mga donasyon at saka iuwi, lalo kapag gold Ay, medalist. sayang nga lang, Attorney Cam, kasi ang pera, ang bigay natin kapag ka nanalo na. Sana tinututukan din natin yung training ng ating mga atleta. No? Yung iba ang sinasabi, bakit kasi tutok ang pondo sa basketball? Kaya lang kasi, tayong mga Pinoy, talagang iba ang hilig natin talaga sa basketball. Tsaka volleyball ngayon. Oo, yes. Dati po Oo. ang volleyball, hindi natin nakakahiligan. Nung last natin, di ba yung VNL ba yun? Oo. Or laban nila? Yes. Kasi daw, Gusto bakit daw natin. tinututukan ng basketball samantalang hindi naman sila nakapag-uuwi ng gold? Kaya lang kasi, iba talaga ang appeal sa puso ng Pinoy pagdating sa basketball. Kaya lang, syempre, sana without deduction doon sa pondo ng basketball, bigyan din po natin ng pondo itong mga atletang Pinoy na ito na talaga naghahakot yung strength natin, bigyan ng focus. Diba? Weightlifting, even yung yung baseball, ano pa ba? Itong boxing. Kilala tayo dyan Tapos ito, gymnastics. Ibang level. Alam ko bakit mahilig ang mga Pinoy sa sa basketball? Oo. Ay, kasi bawat kanto mayroong basketball court. Correct. May mga basketball court. At hindi lang yan. Mahilig kasi tayong tumaya sa ending. Yung mga tao, ending, mga ganon. Parang anyway, tama si Panyera. Oo. No, tutukan natin yung kung saan tayo medyo malakas. Oo, bigyan natin ng atensyon. Oo, bigyan natin ng sapat na training. Kasi si EJ Obiena, di ba, yun yung naging problema niya. Yung training, hindi siya sapat sa pera. Or salat siya sa pera. Pero ang galing ng bata, ha? May chance siya sa 2028. Alam mo, kaya nga, gusto ko dyan, Panyera, sana tinutukan ito ni Senator Manny Pacquiao. Diba? Oo, Kasi diba? siya sa mga, diba, isa sa mga kilala bilang magaling magboxing, diba? So, Ang pondo pala nila, Attorney Cam, nung pagpunta nila sa Paris ay 30 million pesos. 23 million of that came from the office of Senator Risa Ontiveros. The rest, some other senators. Pero sana po yung pre-Olympic, sana bigyan or kahit anong laro pa anong Olympic pa ang pupuntahan natin. Yes. Sana mayroong sapat na pondo. No? At Even saka- si Carlos Yulo, Attorney Cam, would you believe, dati yung Japanese, ipinangungutang pa niya si Carlos Yulo ng pangkain because he didn't have money. So, tsaka sana yung ganun. galing natin sa recruitment, 'di ba? Oo. Kung merong mga talentado sa Oo. mga ganitong at magaling Eto talaga na lang. nagpapakita, i-recruit natin yung mga Si yan. Carlos Yulo ay nadiskubre sa palarong pambansa Mm. na regular na ginagawa natin. Yes. Ayan. So dapat pala kasi natin itong larong pambansa, Panyera, 'di ba? No? So 'yun, usaping syempre, medyo excited lang po kami dahil kami po talagang sumusuporta sa ating mga kababayan. At sa lahat mo ng mga atleta na
sana pumunta doon. Yes. Manalo mataro. Congratulations. Congratulations Nilaban sa nyo buhay, ang ibang level. Pilipinas. Yes. We're still proud of si EJ Obiana. At saka- Inantabayanan ko talaga si EJ Obiana, Attorney Cam. Oo. Tsaka itong palaro na to, napaka ingay ngayon dahil ang daming mga nangyari, lalong-lalo na nag-viral sa social media. Yung unang-una, 'di ba, yung sa shooting competition. 'Di ba, yung sa Korea tsaka yung sa I forgot yung lalaki na walang mga kolorete kapag Oo, shooting. 'di ba? Tapos ngayon, biglang Hindi pa niya gamit yung gamit niya, 'di Oo. ba? And then afterwards, eto nga si Carlos Yulo, nag-uwi siya. Tapos yung very atleta na sumabit ang kanyang private dun sa pole. Talagang nag-ingay talaga itong Olympic na ito. Oo. And ngayon, syempre, sa boxing naman, talagang congratulations sa ating mga kababayan. Sana sa susunod na Olympic, Oo, sa 2028. ready na tayo ulit. Oo. Ma-dominate na natin, madagdagan pa ating gold. Yon! Dos Compañeras. Alam mo, minsan na-realize ko, Panyera, mali tayo ng profesyon na kinuha. Alam mo ba, hindi mo tatanong, gymnast ako nung elementary. Nakarating ako intrams. Ay, talaga? Oo, hanggang doon na lang po. Ako pang lang ako eh. Pang beauty queen. Pang Scrabble ako. Scrabble. Although nung high school, naglalaro akong basketball. Oo. Naglaro din ako ng softball, Panyera. Tapos basketball nung college. Kaya atletang-atleta. Pero hanggang doon na lang po. Masakit na po ang kasukasuan. Yan. Pinag-uusapan pa rin po natin, ano ba ang batayan kung ikaw po ay hihingi ng sustento? Again po, lagi namin sinasabi ni Panyera, depende sa pangangailangan at tatanggap at Kakayanan ng magbibigay. Yes. So, yun po yung dalawang factors na tinitingnan lagi. Ano ba yung pangangailangan nung tatanggap? Tsaka, ano ba yung kakayahan nito, no? Kasi kung ikaw po ay magdademand ng sustento pero wala namang kakayahang magbigay, sabi nga nagkataon na tatamad-tamad itong partner mo o kaya naging asawa mo, kaya hiniwalayan mo. O kaya naman kahit hindi lang tama, talagang hindi lang sinuwerte sa buhay Yes. o nagkasakit na, wala nang kakayanan. Yes, diba? So anong gagawin mo? Meron ka pa bang ibang recourse? Yan. Ayon po sa, of course, pinag-uusapan po natin yung family code. Meron po tayong tinatawag na order of support. Yes. Yan, importante itong order na ito. Kapag walang ganito, kanino ka pa tatakbo? No? Yes. Kasi hindi naman pwedeng nga ka na lang, mag-aantay ka na lang na, antay na lang natin na magkapera si Papa o si Mama. Paano? Bago pa magkapera, ano ka nga. Diba? Correct. Kaya hindi naman po pwede yun. So sabi ng family code, meron po tayong sinusunod na order of support. Kung saan sinasabi dito, ang mga nabanggit ay obligado na suportahan ng bawat isa. Ayan. So unang-una, syempre, yung mag-asawa. Yan. So pag mag-asawa po kayo, obligasyon nyo po na suportahan ng isa't isa. So it goes without saying, Attorney Cam, na kapag ka po kayo ay hindi kasal, no? Wala kayong obligasyon na sustentuhan ang isa't isa. Yan. At sinasabi natin, bawat isa. So, minsan po, no, may real talk pa Hindi gender specific, yes. Hindi kay tatay lang o sa mister lang nangihingi. Si mister pwede din manghingi kay misis. May kakilala ako, siya po ay nagsisima nung time na yung kalakasan niya magsiman. Si asawa po niya ay housewife lamang. So, nung nag-retire na po siya, ang misis niya naman po ang nagtrabaho. Kaya naman ang misis ang nagsusuporta sa asawa niya ngayon na nag-retire na. Oh, di ba? So, ganun po. Bawat Actually, isa. kapag wala namang kayong issue ng asawang, lalo na kung masipag siya, talaga nagsusumika pero hindi lang talaga pinalad, I don't think there should be an issue. Correct. Nagkaka-issue lang kung talagang batugan, tatamad-tamad at nagpapalaki lang ng tiyan ang isa sa kanila habang isa ay nagpupunyagi. Yes. Real talk tayo ngayon. Ay, yung tatabaan po ngayon Bukol. bato-bato sa langit, bukol. Ano po? Baka pagkakataon na din para magbagong buhay kayo. Siyempre, sabi rin po dito, pangalawa, legitimate ascendants and descendants. So, ano yung ascendants, Ascendants pa, umaakyat. Oo, yung nanay, tatay, lolo, lola. yan. So, kasama po sila doon. Descendants, bumababa, mga anak, mga apo. Yan. So, ibig sabihin, sila po ay obligado din na suportahan ng bawat isa. So, tsaka nasa kultura natin yan, Panyera, na alam mo nga kahit na ay pa umuwi sa bahay. Kahit na di ba? 18 years old and pataas, legal na edad na ganun tayo, no? At kahit na nasa malayo minsan, si lola mo kailangan ng ganito. Yung si apo naman, sige bibigyan ko yan, lola ko na yan. So, ito yung kasama po doon. Pangatlo, syempre po ang magulang at ang kanilang mga legitimate children.
At saka illegitimate. Yes. So dito papasok yung kahit ikaw po ay ang nanay at tatay mo hindi kasal o kasal po sa iba, ikaw po ay bunga ng isang illicit affair, ikaw pa rin po ay May pwedeng karapatan sa manghingi ng sustento suporta. mula sa magulang mo. Bakit? Bakit? Hindi mo naman kasalanan na talagang nandiyan ka, Panyera. At di ba? kahit na nag-asawa na ng iba ang nanay mo o Yes. ang tatay mo, no? Ikaw, may karapatan ka pa din sa sustento mula sa iyong ama, totoong ama or totoong ina. Yan. Yes. So, sinasabi din po, no, pang-apat, yung parents and their illegitimate children and the legitimate and illegitimate children. So, yung mga anak po, kunyari, yung kanilang mga non-marital children. Oo. Sila po ay meron ding pong obligasyon na suportahan ng kanilang mga magulang at vice versa po. Oo. So parents and their legitimate and the illegitimate Yes. children and legitimate children. Ibig sabihin, yung mga magulang Mhm. may obligasyon na sustentuhan o suportahan ng kanilang anak and even yung mga anak ng kanilang anak regardless Yes. kung legitimate or illegitimate ito. Ayan. Ayan. So, ito binanggit And vice versa. Ibig Oo. sabihin, kahit ikaw anak, pati din kay nanay. Ayun. So, Ayan. doon nasagot yung katanungan natin na ang mga anak din po ay obligadong suportahan ang kanilang mga magulang. Although dito sa atin, Attorney Camp, kumbaga ay nanghihingi sa magulang, no? May asawa na, nanghihingi ang magulang pero may asawa ng anak, no? Minsan doon ay sumisimangot, no? Sinisimangutan. But sa ilalim po ng batas, bagaman at merong mga specific meron pang mga separate na proposed legislation, ibig sabihin mga panukalang batas para i-intensify or palawakin pa or patibayin pa itong provision ito ng batas, meron na po tayong existing na batas patungkol dito. Sa obligation to support. Obligado po tayo na magbigay ng sustento o suporta. Bagaman at ang priority na natin kapag tayo may asawa, may anak na, syempre, yung immediate family natin. Saka lang umaakyat kapag may sobra-sobra. Yes. At saka nasa kultura naman natin, Panyer, in fact, kahit nga hindi manghingi si nanay at tatay at si lolo at lola, minsan siya po nagbibigayan o kaya si anak. At speaking of, yung nabanggit ni Panyera, sabi niya kanina, ang mga parents at yung anak nila at ang kanilang mga anak pa. So, apo na. So, ibig sabihin kung halimbawa po na ang iyong asawa ay hindi na nakakapagtrabaho at medyo may kakayahan po ang kanyang mga magulang, so pwede ka pong pumunta, lumapit dun sa iyong in-laws at sabihin mo na siya ay bigyan ng support. Pero wag mo naman sabihin, hoy, obligasyon nyo to, bigyan nyo kami. Hindi. Oo, daanin nyo sa magandang pakiusap. Oo. Siyempre naman, di ba? Nakukuha sa mga lambing yan eh. At saka, yung Panyera, yung mga apo Panyera, di ba, no? Weakness ng mga lolo-lolo yan. Oo, hindi matitiis. Itong si Ma'am Mirna de la Cruz, sabi niya, ang mga ano ko, kusang loob na nagbibigay sa akin, ibang level. Very good. Ibig sabihin, maayos ang pagpapalaki ni Ma'am Mirna de la Cruz sa kanyang Very mga good. anak. Congratulations po sa inyo. Eto pa. So, pinakalas po na obligasyon din po na magbigay ng suporta ay ang mga magkakapatid. Yes. Whether half or full. Pag sinabi pong full, iisa ang nanay at tatay. Oo. Pag half, isa lang sa kanilang pareho ang magulang. Oo. So, pag ganun po ang sitwasyon, kayong mga magkakapatid, kailangan din suportahan ng iyong non-marital sister or yung brother mo. Kasi may mga ganyan, Panyera, meron biglang invisible line na ikaw ay dahil produkto ng Dahil ito, Yes. Attorney Cam naman, meron provision yung Iron Curtain Rule, diba? Hindi na, Kapag wala na. illegitimate, wala Oo. na pong gano'n. Yes. Simula doon sa Aquino case. Yan. So, sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, no, kung magtataka kayo, bakit nangingi na sustento to? Ano naman to, anak ng daddy ko or mommy ko sa labas, no? Meron po silang karapatan din na manghingi na sustento sa inyo. Okay. So, dakuha natin ang mga questions natin. Ayan. Ay, oo nga po pala, no? Yung order of support, no, na pinanggit namin ni Panyera. Kung able po ang inyong asawa na kayo po ay suportahan, so hindi mo na siya bababa, Panyera. Kung sino diba? lang muna yung immediately. Oo. Kumbaga ay default kung ano sino yung may obligasyon, primary obligation. Yes. Saka lang kayo bababa kapag ka po hindi available yung sa level na kailangan magbigay ng sustento. So hindi nyo pwedeng ipakargo ka na lolo at lola yung sa inyong mga magulang, yung anak ninyo. No? Kung kayo naman ay may kakayanan. Yun. Ayan. So, clear po
yan ha, kasi yung iba panyera, 'di ba? Ay, mayaman si lolo at lola, 'di ba? Oo. Pero may kakayahan naman na magpaaral, magbigay ng sustento ang Pero syempre, magulang. pag binibigyan kayo, takbin nyo. Naman, all arms. Sabi nga nila, 'di ba, it is better to Receive than than to give. Parang baliktad Not to give than to receive. Yun kasi yung gusto namin, is better to receive. Parang baliktad yata. sorry. Baka sabi nila, anong is better to receive? It's better to give po kaya. Yan. Sige. Ito si Gael Enrique, sabi niya, ako nung buhay pa yung lola ko, nagbibigay ako sa lola ko nung nabubuhay pa siya. Good job. Ito, yung tanong na magkano ba dapat ang makuhang sustento? Again, depende po yan sa kakayahan po ng magbibigay at pangangailangan na tatanggap. At hindi po fix. Kaya nga po ang suporta is professional. No? Ano yung sabihin ng professional? Kumbaga, pwede itong bumaba, pwede itong tumaas, pwedeng mawala na. Ayan. Okay. May kulong po ba kung hindi mabibigay o magbibigay ng sustento ang tatay ng anak ko? Kahit meron naman po talaga siyang kakayahan. Okay. Before po, kasong sibil po ang hindi po pagbibigay ng sustento. Pero because of yung ating RA 9262, yan. Meron po tayong tinatawag doon na economic abuse. No, na, basta merong intention talaga na gutumin ka, pahirapan ka. At humihingi ng mga kondisyon. Either gusto kang pahirapan o ginagawang subject sa kondisyon yung pagbibigay ng sustento. Yun po ay pumapasok abuse doon sa pang-aabuso na pinaparusahan ng ating RA 9262, Anti-Violence Against Women and Children. Ito yung question, Attorney Cam. Pwede po bang pilitin ng asawa ko na magsustento sa anak niya sa labas kahit nawalan siya ng trabaho? Ayan. Actually, yung obligasyon po ng sustento, nananatili po. No? So, kapag ka po halimbawa siya ay merong, kahit nawalan ng trabaho, kung meron siyang mga exclusive properties, no? Doon po ikakarga sa kanyang exclusive property yung pangsustento doon sa kanyang anak sa labas, no? O kaya naman po pwedeng ikarga doon sa inyong absolute community property or conjugal asset subject to i-deduct yun sa kanya kapag ka nag-liquidate na kayo ng inyong mga property. So ibig sabihin matcha-charge po sa kanya yun. Kung halimbawa nabawasan na ng 300, halimbawa ang inyong paghahatian, naghiwalay kayo or kaya nag-split kayo or may namatay sa inyong isa. So mag-50-50 po kayo sa absolute community properties, hindi po ba? Nabawasan niya, nag-advance siya ng 200,000, say 1 million yung properties na sharing ninyo, di makakarga doon, matididak sa kanya yung 200,000. So yung 700,000 ay mapupunta sa? Yung 500,000 mapupunta sa isang asawa. At yung 200,000? 300 na lang ang naiiwan doon sa isang asawa. Bakit? Kasi na-advance na niya yung 200 eh. So yun, sa makakarga doon. Dalawa palang asawa yung nag-uusapan natin. Grabe, ang pugi-pugi Ayan. Question pa po sa mga gustong sumali. Mag-message lamang po kayo sa DZRH Dos Compañeras Facebook page at DZRH News sa Facebook Live po natin. Sisilip lang po kami at babati pa sa mga gusto pang magpabati. Ayan, si Eunice Catherine Amil at si Peter Lynn Sanchez. Gandang gabi sa Peter Lynn Sanchez. Mary Grace Fausto at si Ray Boriles Sr. Si Felix Falcotelo, gayon din si Mirna de la Cruz, etong si marami Joel Tan. Sabi niya hindi naman yan makakarating sa Olympics sa mga atleta natin hindi sila dumaan sa training na sinuportahan din ng gobyerno. Meron nga po silang sustento mula sa gobyerno pero hindi po sapat. Kaya nga po mas malaki raw ang naging partisipasyon noong private sector dun sa training ng ating mga atleta, especially nitong si Golden Boy. No? Kasi ang nangyayari po ngayon, kapag nanalo lang po ng gold, saka lang natin bibigyan ng mga incentives. Had it been yung mga incentives, tinulong din po natin sa pag-prepare ng ating mga atleta. Baka hindi lang po 2 gold ang makuha natin, di ba? Yun naman ang gusto natin, na suportahan ng ating mga atleta dahil medyo may kakulangan po pagdating po sa pondo na ibinibigay sa kanila. Nakita nyo naman yung mga problema ng ating mga atleta, even the vitamins, Attorney Cam. Test value, yung mga gamit ng mga atleta natin. Moon Beats, Jason Abolencia, Manuel Nonato, Wilson Aldea at Jonathan Domingo. Yan.
Eduardo Narvaez, maraming iba pa. Magandang gabi po sa inyo. Merong question dito, Attorney Cam. Magpapas na for Sige, commercial. last question. Ano ko lang, ibitin na lang natin. Ito yung question. Ganito po, attorneys, nagiging problema po kasi namin ng asawa ko yung pagbibigay ko po ng sustento sa anak ko sa una. Gusto po niya, bigyan ko na lang ng property, care of sa nanay, tapos papipirmahan na lang yung nanay ng waiver na hindi na siya makikihati pa sa anumang maipupundar ko at maging yung mga expenses sa pag-aaral ng bata. Bahala na yung nanay. Total naman, may magagamit na siyang puhunan. Pwede po kaya yun para po wala ng gulo din kasi ibang klase din mag-demand ang nanay ng bata. So parang bibigyan na lang ng puhunan. O bahala ka na, eto pera. Sige po. Pipirma ka na lang ng waiver. Wag na lang. Diba? Hindi na kayo kasali dun sa mga mapapundar pa naming mag-asawa. Pwede ba yun? Ay, nako po. Ang sagot sa pagbabalik ng Dos Kumpanyeras, kasama pa rin po mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Oras po natin, 16 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Ay, alas 7 ng gabi. Ang madilim na, Attorney Cam. Okay. Dos Dos Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Kumpanyeras, kasama pa rin ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Pinag-uusapan pa rin natin ang sustento. Kaya naman, sa mga gusto pang mag-question, habol pa po, mag-message lang po sa Attorney DZRH Dos Cam, Compañeras. may mga nga nagagalit na fans ng basketball. Bakit? Hindi naman po namin sinabing bawasan ang budget para sa basketball. Oo. Sinabi lang namin, nabigyan din natin ng sapat na atensyon at financial support yung mga ibang mga field. Na doon tayo nakakalaman. Na nag-i-excel tayo. Yes. Okay. Before we pause for commercial, may question dito, Attorney Cam. Si Marife ito. Ganito po, Attorney. Nagiging problema po kasi ng asawa ko yung pagbibigay ng sustento sa anak. Okay. Marifel pala, hindi Marife. Okay. So, ang gustong mangyari ay ibibigyan na lang ng property, bigay ko na lang to, tapos dito mo karga, no? Para sabi niya, bahala na kayo, ito na yung property, bahala ka na sa pag-aaral mo at kung ano man, care of the nanay, probably minor pa itong bata, no? So, ibibigyan na lang. So, tapos pipirma na lang ng waiver, no? Hindi na ako makikialam, hindi na ako makikisawsaw kahit mamatay ang itong isang magulang ko na ito, wala na akong tatanggapin sa kanya. Kaya lang po kasi yung karapatan po na makatanggap ng sustento ay hindi po maaaring i-renounce. No, yung future support, hindi mo siya pwedeng i-renounce. Hindi rin po ito maaring i-transmit to third persons at hindi po ito pwedeng maging subject ng compromise. Okay? At the same time, no, meron pong sinasabi yung batas na hindi maaring maging subject ng compromise ang tungkol sa future support, no? Anong ibig sabihin nito? Kasi po, ang sabi po ng batas, no, ang sabi po ng mga desisyon ng Korte Suprema, yun pong pagbabawal na ito, dahil po merong karapatan, itong karapatan na makareceive ng sustento o suporta ay founded or nakabatay doon sa pangangailangan ng recipient o ng tatangga na ma-maintain ang kanyang existence. O, di ba? Tsaka kung sasabihin para sa pag-aaral ng bata, abay mag-educational fund po kayo. Hindi lang po naman pag-aaral ang pangangailangan ng isang bata, no? Kailangan niya syempre kumain, yung kanyang gamot, vitamins, yung kanyang pang-araw-araw na pangangailangan, ang kanyang clothing, dwelling, at kung ano-ano pa. So, hindi mo siya paring, ito na lang ang pang-aral mo, 'di ba? Hindi lang yun po yun ang pangangailangan ng isang bata. And therefore, yung sinasabi ninyo, magwi-waive na lang ako, magwi-waive ka na lang na hindi na lang na hindi natatanggap, hindi po yun valid. Illegal po yun. It's against the law, against public policy, and good customs. Therefore, hindi po ito maaaring gawin. And take note po, paano i-waive pati yung mana? Hindi po pwedeng i-waive ang mana ng ganun-ganun na lang. Habang buhay pa kayo, wala pa namang natatransmit . Maari lang niyang i-waive yung mana pagpatay na kayo at nandyan na, may minana na siya at sasabihin niya, ayokong tanggapin ito.
Yun. Kausapin nyo yung asawa nyo para magkalinawan kayo, pati yung nanay ng anak nyo, at mag-usap-usap kayo at mag-isettle ninyo, no? Mhm. Dahil establish na naman yung inyong obligasyon. Yan. Yun. May question din sa ating dos kumpanyeras. Ito naman po ay nanggaling kay Yan ba yung kay Tony Lecaros? Tony Licaros. Ang mga anak po ba is obligadong tumulong sa mga magulang na wala ng kakayahang magtrabaho at matanda na? Ito po yung sinasabi natin na ang mga anak din po ay obligadong magsuporta sa kanilang mga magulang. Especially nga nabanggit mo, no, wala nang kakayahang magtrabaho at matatanda na. Lalo na kung may kakayanan ang anak. Yes. Kasi kapag may pagkakataon po, Mm. wala namang kakayanan, bagaman at gusto. Oo, Siyempre, ang natulong. priority Mhm. ay yung anak dahil yun ang primary responsibility niya. Yes. Mm-mm. So, yun po ating kasagutan. May mga questions pa po ba dyan? Okay, sabi ni Ma'am Grace Recta, payback time. Magandang gabi, Andy Marquez, Ivich Escueta, Ramel Maluto. Sabi niya, may karapatan po ba ako sa sustento sa ama ng anak ko kahit may iba na siyang kinakasama? Mhm. Abay, syempre naman. Yung sa anak mo, pero ikaw, mag-asawa ba kayo? Sa sustento sa ama ng anak ko, no? Mag-asawa po ba kayo? Kung may mag-asawa kayo, bagaman at may iba na siyang kinakasama, lalo na kung hindi po kayo yung erring spouse, may karapatan po kayo sa sustento. Iba rin po ang karapatan sa sustento ng inyong anak. At hindi po nawawala ang obligasyon ng tatay o ng nanay sa anak kahit pa nagkaroon na siya ng ibang kinakasama. Yan. Ayan. Ito naman, paano naman po yung sabi ng tatay ng anak ko na na kaya hindi siya nagsusustento ay wala po siyang trabaho. Lumipas na po ang 6 na taon. Hanggang ngayon, yun pa rin po ang rason niya. Hindi ba dapat maghanap siya ng trabaho para makapagsustento naman po siya? Okay. Ganito po, no? Minsan po, no, may mga tao talaga na hindi mo mapipilit. No, kung talagang batugan talaga yung o kaya wala lang talaga dito, yung nandun na nasa kanilang na talaga yun, dugo at laman, charot. Na sa kaibaturan ng kanilang buto ay tamad talaga at batugan. Bilay mo 6 na taon na wala pa ring trabaho at yun ang kanyang rason, di ba? No? Pero kasi attorney, paano naman kung may sakit? Oo. Hindi mo tanggap. Oo, yeah. So, hindi mo mapipilit na dapat maghanap ka ng trabaho, gano'n. No? Dapat, nga, ang recourse mo dyan, tignan mo kung baka medyo may kakayahanan. Oo, kaya mayroon siyang ari-arian. Magulang. May mga property siya. Yes. Diba? Pwede yun, di ba? No? Pero kung halimbawa sadya talagang yun lang. Okay, yun. Wala tayong magagawa doon. Nagkamali ka doon. Oo, kasi sabi nga natin, depende sa pangangailangan at kakayahan ng magbibigay. Kung walang kakayahan, wala tayong mapipiga. Wala tayong mapipiga. Oo. Okay. May attorneys, tumiwalag po ako sa Kingdom at nagkahiwalay po kami ng asawa ko mula noon. Nanghingi po ako ng sustento pero ang sabi po, dahil tumiwalag na ako ng Kingdom, nawala na daw po ako at ng anak ko na karapatan sa suporta. Ano yung Kingdom? Baka ito yung religious sect, attorney ka. Okay. Kasi ang alam kong Kingdom, yung movie ng Kingdom ng Korea at Japanese. Baka ito ay sekta, attorney ka, religious sect. Parang ang awkward naman na yung dahil lang sa kasi ang pagbibigay po ng sustento, kaya anuman ang reliyon, obligasyon po ito ng magulang. Obligasyon po ito ng asawa. No? So regardless of yung religious sect, pwede pa rin po kayo magsampa ng petisyon para sa sustento or suporta. Ito naman, paano po kung may sariling pamilya na ang anak ko at meron siyang legitimate na mga anak? Pwede pa rin po ba kami manghingi ng suporta kasi wala na po kami kakayahan na magtrabaho? Okay. In relation to that, attorney Cam, sasagutin mo din lang, ito yung tanong. Tanong ko lang po, pwede ba itigil sustento sa magulang kasi nag-asawa ng anak? Kasi po dati naman kada sweldo nag-iintrega siya sa akin. Sige, go on. So ganun po yun, again, nakalagay po, obligasyon pa rin po natin na suportahan ang ating mga magulang. Yun nga lang po, of course, hindi mo na mabibigay yung buong suporta na katulad ng dating maaari mo maibigay dahil meron ka rin sinusuportahan na mga anak mo. In fact nga, kanina nabanggit namin, kung halimbawa yung mga anak mo ay merong magagandang trabaho at sila ay may kakayahanan, pwede rin na suportahan ang kanilang lolo't lola kung halimbawang hindi rin sapat ang kinikita mo, 'di ba? So yun po, pwede po as to the question of pwede
pwedeng-pwede po. Pero again, depende sa kakayahan na ibibigay niya dahil meron din po siyang sinusuportahan bukod sa sarili niya Obligasyon. Oo. doon sa kanyang pamilya. Tandaan po ninyo, ang unang-unang dapat magsusuporta ay yung anak at yung mag-asawa. So, nandun sila sa level Nandun na sa first level priority. na yun. Priority po na suportahan, obligado po ang bawat isa na magsuporta, mag-asawa muna. Kaya napakahalaga, Attorney Kamano, na kung tayo, kahit may anak tayo, ay nagsusubi tayo para sa ating future. No? Importante din na hindi natin ginagawang investment ang ating anak. Yes, kaya nga kami ni Panyera laging pinag-usapan natin namin, paano ba yan sa retirement natin? Yun agad inisip namin para meron tayong pang-retirement. Di Alam ba mo, nag-ready Attorney na Cam, kami? nung bata-bata pa ako, sabi ko, magre-retire na ako kapag 40 na ako. Ang sarap sana mag-retire ng ganong So, edad. diba? Para travel ka na lang. Kaya lang, hindi kaya eh. Hindi pa, Ayun. hindi pa sapat. Kaya napakahalaga po ng paghahanda sa pagtanda. Ayun. Yun. Eto na, para sa ating Malakas Online promo. Ito na ang DZRH Mas Malakas Promo Online. Sagutin lamang ang tanong ng ating announcer sa live Facebook page ng DZRH at instant meron kang 500 pesos na premyo. Ready? Makinig mabuti? Ito na! Para sa ating katanungan na ano nga ba ang batayan kung hihingi ng sustento? Siyempre, ang ating sagot po ay depende po sa pangangailangan ng tatanggap at kakayahan ng magbibigay. Ayan. Di pa ako nakakapili. Go. Habang pumipili ka, Attorney Cam, Peter bati ka Alvia, muna. mabagandang gabi sa Pepito Castor. Sabi niya, di nanggagaling ang mga batang di okay. Ito naman ay reaction niya, no? Marami pa rin po mga bata sa na wag na nating pagtalunan kung saan ang galing, pero napakarami po mga bata ngayon, no, na talagang hindi pa marunong bumasa at sumulat. Meron na. Josefina Fajardo, magandang gabi sa'yo. Sabi niya, yes po, dapat paghanda ng pagtanda, kaya ako nag-voluntary maghulog sa SSS. O bagaman at hindi ito sapat, pero makakatulong pa din. Ito na, meron ako nakita. Congratulations kay Princess Ann J. Cariga. Ang kanyang sagot depende sa kakayahan at pangangailangan ng anak. Yehey! Congratulations sa'yo! Dahil dyan, nanalo ka ng 500 pesos. Abangan na. Ngayon, sisend na natin agad. O kaya bukas ng umaga para makuha mo na ang iyong papremyo. At mayroon pa pang pahabol. Yung mga hindi pa nananalo, may chance pa po kayong manalo. Magandang gabi po sa mga taga Benavista, Marinduque. Ganyan din ang mga taga IBP, Marinduque. Magandang gabi po sa inyo. At syempre si Ginoong Guillermo Solomon dyan sa Qatar. Magandang gabi po sa inyo. Uy, good luck po sa mga nagbo-bowling ngayon. Oo. Tsaka good luck po sa ating mga atletang Pinoy na lumalaban pa. Again, 3 pa, Attorney Cam, na lalaban. Meron tayong ngayong 9 p.m., no, Philippine time. Ako, mapupuyat ka na At naman. saka bukas ng 3 p.m. at sa susunod pang araw ng 3 p.m. Hanggang Saturday pa po ang laban Okay. ng mga atletang Pinoy. Maraming salamat. Nakasama niyo po mga Panyera ng Bayan. Ako po, si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas, Una una sa sa Pilipino. Dos Compañeras.